Ayun, ang daming tao. Kailangan mangaral ang mga tao. Oy, grabe oh. Ang dami na naman. Ang dami na. Okay na. Ayan, okay. Okay, yan. Dito ako po. Hello! Dito naman kami dito. Marami guys ang pumunta, daming tao, ano? Naalala ko si sabi ni Jesus Christ ng panahon kay Pedro. Sabi ni Jesus kay Pedro, itapon mo yung yung panghuli ng isda. Sabi ni Pedro, ay wala naman pong kahuli. Pero dahil matunurin si Pedro, itinapon niya yung lambat. At makalipas ang ilang oras, ang daming isda ang nahuli. Ang daming isda. At hindi nila kabigat ng isda ay punong-puno yung lambat. Tuwan-tuwa sila. Kasi kailangan nila noon si Jesus Christ. At sila ay pinagpala ng maraming isda. Kaya po sa abong ito, ito naman po kami patuloy na maghahayag ng mabuting balita ng kaligtasan. Sa kabila po ng napakadaming tao, bear with me, sabi doon magtiis, dahil yung mga nakakarinig ng kaligtasan ay mahalaga. May libre pa po akong basahin. Wala pong bayad na hindi po kami nanghihingi ng pera. Wala kaming sobre, wala kaming buslo, mga libreng babasahin kung paano maligtas. Yan po nakasulat yan ay galing sa Biblia. Babasahin nyo para po makasumpong kayo ng kaligtasan. Yung lumalapit po sa Diyos ay hindi niya itataboy. Pero yung mga nire-reject ni Jesus, kaawa-awa po. Kaya po kami patuloy na nananawagan, libreng babasahin, wala pong bayad. Kapag na po ay tumatanggap na babasahin, huwag niyo pong itatapon, kasi ang mga babasahin yan ay galing sa Biblia, isinulat lang po dito para madaling basahin. At nakasulat po dito kung paano maligtas ang tao. Napakahalaga po, sabi nga doon sa awit 23, the Lord is my shepherd, I shall not be in want. He makes me lie down in a green pasture. He leadeth me beside quiet water. He restores my soul. Even though I walk through the valley of shadow of death, I will fear no evil, for the Lord is with me. You anoint me with oil, my cups overflow. Surely goodness and love will follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. So napakalaga na maintindihan natin, maunawaan, sa kabila na tayo ay busy tayo sa kapamimili ng mga makakain, ng mga pito-pito, mga bilog-bilog. Nawa po yung mga tenga nyo naman ay nakikinig din ang salita ng Diyos dahil napakahalaga yung salita ng Diyos. Napakahalaga na ang mga tao ay makarinig ng kaligtasan. Dahil kung hindi tayo makakarinig, wala po, hindi natin makikita yung kaligtasan na binibigay sa atin ng Diyos. Andito kami para sabihin sa inyo, Jesus love you so much and Jesus died on the cross for you. He love you and care for you. Kaya po kami ay libreng babasahin. Libre po, walang bayad. May tanong po ako sa inyo, kung itong pinapamigay ko pera, aayawan niyo ba o sasonggaban? Alam niyo po, nalulungkot ang Panginoon. Kapag ang ipamimigay mga babasahin dahil sa Biblia, parang tiring-tiri tayo sa salita ng Diyos. Iling-iling tayo. Parang bibingit tayo sa salita ng Panginoon. Alam niyo po ba, ang Diyos ay pag-ibig. Binibigyan po tayo ngayon ng habag at awa, ng biyaya para kayo maligtas. Pero parang wala. Ganito na po ba katitigas ang ating puso? Alam niyo po ba, ang buhay mo at hininga ay galing kay Jesus? Nakakalungkot.
makikita ng Diyos ang araw na ito, ang hapon na ito, na ipinapamahagi ang kanyang pag-ibig. Anong ginagawa natin? May nabibingi. Kailangan po ba tayong mabingi sa salita ng Diyos? Pag kayo po ba'y nagsisimba, nabibingi ba kayo sa pare na pinapangaral? Nabibingi po tayo pag nangangaral ang pare, mga pastor. Pero ito, nangangaral salita ng Diyos. Parang kayo diring-diri sa salita ng Diyos. Para bang gusto nyong itapon yung mga nakasulat dito. Repent! The Bible said. Nakakalungkot ang tao. Jesus Christ love you so much. Jesus Christ is coming to you. Coming to you. What are you doing? You are rejecting Jesus. Hindi nyo nakikita, tinitingnan ko po yung mga tao. Binibigyan ng babasahin, umiiling. Hindi po kami magliligtas sa inyo. Si Jesus Christ na namatay sa cross. Lord, patawad po. Patawarin mo po ang mga taong ito sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Pero darating ang panahon, iiyak sila at luluhod huli na. Dahil ngayon pa lang na nagbabahagi na salita ng Diyos, ayaw nilang tanggapin ang liwanag na dala ng Panginoon. Pero, the time will come, every knee shall bow, every tongue, huli na ang lahat. Patawad po, Panginoon. Ang mundong ito, ang concern nila ay yung mga pagkain na bubulok. Salamat na lamang sa mga tao na humihingi ng babasahin. Salamat na lang sa mga tao. Dahil sabi sa Biblia, darating ang huling panahon, ang mga tao ay papangatihin ng tenga. Ayaw na nilang makinig na salita ng Diyos. Gugustuhin pa nilang pakinggan yung buhay ng may buhay, yung chismes ng kanyang kapitbahay na si ganito ay may kabit. Doon po sila mag-i-enjoy. Imbes na salita ng Diyos ang pakinggan, yung buhay ng may buhay ang ipini-chismes. Pero lahat ng taong ito ay haharap po kami. At yung may mga Kristo na nampalataya ay yung kahabagan, pero yung mga tao na tudo ang iling at ayaw tanggapin ang salita ng Diyos, kaawa-awa naman. Kaawa-awa po ang mga tao na tinatanggihan si Jesucristo. Iiyak po kayo. The Bible said, iiyak po ang mga tao na itinakwil si Jesus Christ. Babalik ang Panginoon buhat sa langit, kasabay ng trompeta. Bababa po ang Panginoon. Makikita nyo na bumababa si Jesus sa clouds. Pero kawawa po ang mga taong ayaw maniwala. Napakaliwanag po ng John 3:16. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa mga tao. At ayaw ng Diyos na mapunta sa impyerno ang tao. Kaya isinugo si Jesus, ipinanganak. Katatapos lang ng Christmas, sabi natin, love natin si Jesus. Ito, pinapamigay na nga lang namin babasahin, tinatatuan nyo pa, tinatanggihan nyo pa. Nasaan ang pag-ibig dyan? Tapos mag-New Year tayo. Meron tayong New Year's resolution. Mamali ko na yung kapwa ko, yung kaaway ko. Kaya pala sinabi na salita ng Diyos, ang mga tao sa panahong ito, tinatawag akong Diyos ko, pero ang puso ay malayo. Hindi lahat po na tumatawag ng Diyos ko, ay pupunta sa langit. Ang pupunta sa langit, yung mga taong gumagawa ng kalooban niya. Ay ito, yung magagandang babasahin na galing sa Biblia. Todo iling kayo, ayaw niyong tanggapin. Salita ng Diyos yan, hindi namin kayo pwedeng iligtas. Andito lang kami para kayo ay bigyan na regalo ng buhay na walang hanggan. Pero wala po kaming magagawa. Isang araw lahat tayo haharap sa Panginoon. Makikita natin ang mga pinanggagawa natin sa puso, sa isip, sa salita at sa gawa. Pero once na tayo nagsisi, makakasumpong tayo ng kaligtasan. Kaya po tandaan po natin, mapalad ang lumalapit sa Diyos.
hindi niya itataboy. Kaya po, kahit kayo mga busy, nawa po, magtimo sa inyong mga buhay, yung pinakamahalaga at yung pinaka-importante na dapat nating malaman, yun ang itinatanggihan ng mga tao sa panahon ito. That Jesus Christ is the bread of life, the light of the world, He is the Savior of soul. Pero, tinatanggihan nyo. Wala na po kaming pananagutan. At tumatanggi kay Kristo, kayo na po ang bahala. Nakakalungkot po ang mga tao. Pero kapag yung pera ang binigay, pagkakabuluhan. Pero kapag salita ng Diyos ang binigay, ayaw. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Kaya nung pagpala nito, lungkot na lungkot din si Jesus Christ. Kasi yung mga tao, kaya si Jesus Christ ang mahalin at sambahin, ay kung sino-sino ang kanilang sinasamba. Awa-awa naman. Pero mapalad ng mga tao nakikinig ng kanyang salita, makabagaan ng Panginoon. Mahal sa mga tao na ito pa lamang pinapakigay namin na babagsahin na galing sa Biblia, ay kung marinig na kayo, ngayon pa lamang na kayo nangangaral, puso sakit na rin ang tayo. Mahiya kayo sa Diyos. Walang Diyos ang nagbigay ng hininga sa inyo. Pag tayo nagkaraoke, magkamagan, hindi kayo nakiningi. Pero itong mangaral na salita ng Diyos, kayo nagpilipilit ang lakong Paawa naman po tayo tao. Kaya po, magsisi po tayo talaga sa ating kasalanan. Parang mga wala tayong Diyos. May Diyos sa bibig, pero sa puso talaga wala. Makaawa naman po ang mga tao. Pero wala tayong magagawa. Ang gagawin lang namin, declare, proclaim that Jesus Christ is the Lord and Savior of your soul. Whoever believes on Him will not perish but have eternal life. So ikaw na ang pumili kung saan ka pupunta. Yung mga nakikinig na salita ng Diyos ay sa Diyos. At yung mga ayaw makinig na salita ng Diyos at itinatanggihan ito sa Diablo. Sa Bible says, yun ang katotohanan. Kayo ang pipili. Sabi sa John 8:47, yung mga taong nakikinig na salita ng Diyos ay sa Diyos. At yung mga inaayawan, ang mga salita ng Diyos sa Diablo. Pero may chance pa po. May chance pa po tayo na magsisi at manumbalik habang pwede pa. Alam niyo po, palapit ang dilim. At kapag tumilim na, wala na po. Kaya po mag-isip-isip po tayo habang may chance pa. God is calling you. God is knocking on the door of your heart. Revelation 3:20. Si Jesus ay kumakatok sa iyong puso. At kapag tinanggap mo ang Panginoon, makakasumpong ka ng kaligtasan. Pero, kapag inireject natin si Lord, kapahamakan po ang pupuntahan. Dalawang bagay, kapag namatay ang tao, yung may Diyos sa langit, yung hindi tinanggap si Jesus at tutuiling, once na hindi siya nagsisi, sa impyerno ang diretsyo. Isip po tayo. It is written, natutulad po sa Biblia. Ang kahantungan ng tao, kaya nga po ipinapangaral na ang mabuting balita. Ano ba yung mabuting balita? May buhay sa langit, may impyerno. Kaya po naghirap si Jesus doon sa cross para sa iyo. Sa iyo. Hindi niyo po ba nararamdaman yung pag-ibig ng Diyos? Manid na po ba tayo? Ligtas na po ba kayo? Kaya ayaw niyo na. Kay Lord, di sa babasahin ayaw. Salamat anak, God bless you. Ito na lang, nababasahin, na galing sa Biblia, at salita naman ng Diyos ang aming pinapangaral, inaayawan pa, nakakalungkot po talaga.
Kayo mga anak, gusto na Diyos na maligtas kayo. Amen. Salamat, God bless you. Basahin nyo. Kaya po, ayan, yung mga bata, Lord, bigyan mo ng pabor ang mga batang ito. May pabor naman talaga ang mga bata. Lahat po tayo makasalanan, hindi po tayo nagtuturuan. Kasi lahat tayo ay nagkasala. Ang gagawin lang po natin, lumapit sa Diyos. Gustong gusto kanyang iligtas ang kaluluwa. Pero tayo po ang magdidesisyon. Kami po ay nandito lang para magproklema ng kaligtasan. Kayo po ang magdidesisyon kung anong pipiliin nyo. Pero nawa po, pagdating ng panahon, makatumpong pa tayo ng kaligtasan. Kasi pag sarado na yung langit, wala na po, iiyak ang tao. Iiyak man po, the Bible said. Ang lahat po na nakasulat sa Biblia, kailangang matupad. O ito nga po. Kaya po ini-encourage namin kayo magbasa kayo ng Biblia. Darating ang panahon, kapag hindi po tayo nagsisi, may kapahamakan. Nakasulat po sa pahayag, darating ang panahon, kapag natatakan ka ng mark of the beast, tatak ng halimaw, hindi ka makakabili ng pagkain, hindi ka makakalabas, hindi ka makakatravel. Wake up! Wake up! Lalabas ang beast system. Lalabas po. At pagdating ng panahon na yung wala kayong tatak sa noo at sa braso, hindi ka man po makakabili ng makakain. Hindi ka makakapag-travel. Kaya po mag-isip po tayo ngayon, binibigyan po tayo ng pagkakataon na maisalba pa yung ating mga kaluluwa. At maisalba lamang yun kung tayo ay patuloy na hindi ng kapatawaran at magsisisi para hindi tayo mapasama. Sa panahon natin ngayon, hindi natin namamalayan at tatakan na pala tayo ng mark of the beast. Hindi po kayo nag-iisip? Baka mamaya nasa katawan na pala natin yung tatak na yon at pinadaan sa mga bagay na nakakamatay. Paano po tayo ang kaluluwa natin? Kaya po, nawa po, magsisi po tayo. Hindi natin nakikita, bakit hindi kayo nagbabasa ng Biblia? Nakasulat sa pahayag 13, darating ang panahon, mamahal ang bilihin. Kapag hindi ka nagpatatak ng halimaw, hindi ka makakabili, hindi ka papapasukin sa mga establishmento. Hanggat wala kang tatak, padating po yun to, padating po yun. Dahil nasa Biblia po yan, nakasulat po. Kaya po yung matalino, nakikinig po, nagbabasa, aware. Alam niyo ba si Antichrist na andyan na yun? Hindi lang siya lumalabas kasi naandito pa yung mga mananampalataya. Kapag natapos yung rapture, lalabas na po si Antichrist. Siya yung maghahari sa buong mundo. At kapag hindi ka nagpasakop kay Antichrist, papatayin ka. Kapag hindi ka sumunod sa kanyang batas. Kaya nga po magkakaroon ng one world currency, government, and religion. Siya po yung maghahari sa buong mundo. Kaya po, makinig habang pwede pa. Pagdating ng panahon ng kahirapan, tribulation, kawa-awa po ang mga tao. Kawa-awa po. Kaya magsipaganda. Ang ihanda natin yung kaluluwa natin. Tanggapin si Jesus. Magsisi. Alam niyo po, kulang ang aming bibigyan kasalita dito. Pero kahit isamin lamang sa inyo, ay maging matalino at matanggap yung offer ng Panginoon ng kaligtasan. Pwede nyo kami tawanan, sige tawa kayo. Pero yung tatawa sa kagaya namin na nangangaral ang salita ng Diyos, may kaparusahan din. Matagal ng panahon, nagpapadala ang Panginoon ng mga ngaral, pero ang mga tao pingi sa katotohanan. Mas pinili pa nila yung kadiliman kaysa kay Jesus na nagbibigay ng liwanag. Lalakasan ko po ang boses ko kasi maingay. Kailangan pong mag-sync sa puso, sa isip ng mga tao na mahal ka ni Jesus. Pero anong ginagawa mo? Nire-reject mo si Jesus na nagbigay sa iyo ng hininga.
Bakit nire-reject? Ito pa lang, oh. Ito pa lang babasahin. Ayaw na tanggapin. Ito pa lang pangangaral namin. Anong ginagawa ng tao? Anong ginagawa? Anong bingi-bingi? Sino nagbigay ng hininga sa'yo? Ang Panginoong Jesus. Tapos nakarinig ka na salita ng Diyos. Bingi-bingi ka. Taklog na tenga. Ay, nakakabingi naman. It is the word of God. Salita po ng Diyos ang aming sinasabi. Hallelujah. Kaya po pala sabi sa Biblia, ang henerasyong ito, matindi ang wrath of God na mararanasan ng mga tao. Mas mahigit pa sa Sodom o Gomorrah dahil sa mga tao ngayon. Kaya kung hindi po kayo magsisisi, wala po kaming magagawa. Mararanasan nyo yung galit ng Panginoon pag wala na po yung mga mananampalataya. Nakakalungkot isipin, yung Panginoong Jesus nagbigay ng buhay, nire-reject. Ayaw paniwalaan. Life is a matter of choice. If you choose Jesus Christ, hindi ka mapapahiya. Pero kapag pinili mo si Satanas, dadaling ka niya sa impyerno. Hindi po kami nagkulang na ipahayag sa inyo. Araw-araw, dadaling ko marami ditong nangangaral. Dahil nakikita ko, may nangangaral ko saan-saan. Hindi pa ba sapat? May mga sumisimba pa. Ano ba ang kailangan nating gawin para lamang matanggap niyo ang kaligtasan na ino-offer ng Diyos? Ano ba ang mas mahalaga sa inyo, pera o si Jesus Christ? Kayo ang sasagot po dyan. Pero maraming tao pera ang pinipili. Pero mapalad, yung magtitiis hanggang wakas, na kahit mamatay sa gutom, si Jesus Christ, bibigyan niya na buhay sa langit. Buhay sa langit. Kaya po, gagabi na naman. May mga mababalitaan kayo na mga sa susunod na araw. Babalik na naman ang pandemic na sinasabi. Mararanasan nyo na naman. Mararanasan na naman natin ang mga nakasulat sa Biblia. Pero pananampalataya kay Kristo, yung pag-ibig ng Diyos, ang tanggapin natin. Kapag tinanggap natin ang pag-ibig ng Diyos, hindi tayo mapapahamak. Because Jesus loved you so much. Naniniwala po ba kayo na mahal kayo ng Diyos? Baka hindi. Kasi kung naniniwala kayo mahal ng Diyos, ito tatanggapin nyo eh. Babasahin tungkol kay Jesus. Wala po eh. Kasi pinagduduldulan na namin yung salita ng Diyos. Todo iling kayo, todo takip ng tenga, bingi-bingi. Kaya, karapat-dapat nga naman, in the last days, si Jesus Christ yung hahatol sa lahat. Tama nga naman, nasusulat sa Biblia, pagdating ng panahon, hahatulan tayong lahat. Ano man ang ginawa mo sa dilim, makikita sa liwanag. Kaya tandaan niyo po ang araw na ito. Kayo po ay nakarinig ng salita ng Diyos at marami ang umiiling, marami ang nabibingi dahil ang kanilang focus ay nasa pagkaing nabubulok. Pero salamat, ang mahalaga na iproklema namin, kailangan nyo si Kristo, may impyerno at langit, kayo ang magdidesisyon. Kaya po nananawagan kami sa hapong ito, lumapit kay Jesus Christ, yung gusto na may Jesus. Lumapit ang gustong lumapit. Ito yung time. Sabi doon sa John 3:3. Ang bawat isa na tao, you must be born again to see the kingdom of God. You must be born again to see the kingdom of God. Kaya po, yun ang iniwanan namin. Bayaan ng Panginoon
na siya ang patuloy na mag-convict sa inyong mga puso dahil ang Diyos naman na nagsiligtas. Ang mahalaga lamang, kami ay nagbahagi sa inyo. Kayo ang magdidesisyon sa inyong mga buhay. Sabi nga po doon, sa Roma 6:23, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, subalit ang handog ng Diyos ay buhay na walang hanggan. Kaya tandaan po natin sa gabing ito, sa hapong ito. Salamat kung may mga born again Christian na dyan. Pero ang mga message na to, mga salita ng Diyos na to, ay para sa mga taong hindi pa tinatanggap si Jesus para maligtas din naman kayo. Ayaw ng Panginoon na mapunta sa impyerno ang mga tao, pero kayo po ang magdidesisyon. Nawa po yung tamang desisyon ng inyong matanggap. Natanggapin yung tagapagligtas. Dahil ipinarating sa inyo sa hapong ito na mahal na mahal na mahal na mahal ka ng Panginoon. Ang pag-ibig niya, yung agape love, ipinakita sa cross 2,000 years ago. Ibinigay ng Diyos ang kanyang buhay para sa iyo. Nawa po, pagtimol sa inyong mga buhay. Sabi sa John 1:7, kung wala si Kristo sa iyong buhay, para kang isang tupang ligaw na walang pupuntahan. Kung wala si Kristo, hindi mo tinanggap si Kristo sa iyong buhay, wala kang kakayanan. Dahil ang hininga mo ay pag-aari ng Panginoon. You are the temple of God. Ang ating katawan ang templo ng Panginoon. Ang ating mga katawan ay templo ng Diyos. Kaya napakahalaga na tayo patuloy na mamuhay ng may kabanalan sa harapan ng Diyos para sa pagbabalik niya tayo ay makasama. Kaya tandaan po natin, kumakatok ang Panginoon sa mga oras na to. Come to the living water. Lumapit ang nauuhaw at bibigyan ng tubig na hindi ka mauhaw. Yung gusto na maligtas ang kaluluwa, iniimbitahan ng Panginoon na lumapit to the living water. Time is near. Ang panahon ay palapit ng palapit. Palapit ng papalapit ang pagbabalik ng Diyos. Papalapit ng papalapit. Hanggat hindi po natin tinatanggap ang Panginoon, tayo ay patuloy na tayo ang kabilang paa sa impyerno. Pero once na tayo nagsisi, tinanggap si Jesus, patatawarin tayo at bibigyan kanya ng buhay na walang hanggan. Mananalangin po uli ako. Ama, sa pangalan ni Jesus, maraming salamat po sa hapong ito na malaya na naibahagi ang kaligtasan sa mga tao. Nakikita mo po sila, Panginoon, walang maitatago, busy po sila. Pero nawa po, kahit isa min lamang ay makasumpong ng kaligtasan. Ama, patawad po kami. Kung minsan, nabibingi po kami sa pakikinig ng salita ng Diyos. Nabibingi po kami kapag ang ipinapangaral ay salita ng Diyos. Pero patuloy po kami, sa iyo kami magtitiwala. Dahil ikaw ang Diyos na makapangyarihan. At nawa po ang bawat isa na nakarinig ng salita ng Diyos ay magtimo sa kanilang puso at hindi nakawi ni Satanas. Sa oras na to, nagsisisi po ako. Lahat ng aking kasalanan, pinagsisisihan ko. At sa oras na to, nananalig po ako, nananampalataya po ako na si Jesus ay namatay para sa akin. Panginoong Jesus, isulat mo po ang aking pangalan sa aklat ng buhay upang mamatay, mabuhay. Masumpungan po ang pangako mo sa buhay sa langit. Mula ngayon, tulungan mo po ako
na sumunod sa iyong kalooban. Baguhin mo po ako. Baguhin mo po ako. Mamuhay ng matuwid sa iyong harapan, may kabanalan, dahil yun ang gusto mo. Lord, nawa po sa pagbabalik mo, makasama ang aking kaluluwa pagdating ng panahon. Tulungan mo po kami na maghintay sa iyong pagbabalik at yung aming pananampalataya ay patuloy mong hawakan. Ininadalangin ko po, Panginoon, ang aking buhay kayo ko inilalagak. Salamat po. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Kapag po tayo nanalangin ng may pagsisisi, pananampalataya, ang Diyos po ay mabuti at bibigyan kanya ng buhay na walang hanggan. Kaya po pagpalain ng Diyos ang mga nakakinig. Pagdating po ng panahon, lahat po tayo ay magsusulit. Lahat po tayo ay tatayo sa harapan ni Jesus at makikita natin yung lahat ng ating ginawa. Pero kapag tayo nagsisi, aalisin po ng Panginoon at makakasam po tayo ng kapatawaran. Kaya Ama, pagpalain po ang mga taong ito. Nakakalungkot po, isipin, pero abala po sila sa mundo. Pero nawa po, ang dalangin namin, habang hindi ka pa bumabalik sa pagdagit, may maligtas pa naman sa mga taong ito. Ingatan mo po sila sa kanilang pag-uwi, ang mga namimili, yung mga kung saan sa papatunguhan, ingatan mo sila. Salamat po ng marami, Ama, hindi po umulan. Tunay nga po na ikaw ay mapagmahal at maawain. Kaya naman po, humihingi pa rin po kami ng habag-atawa sa mga taong ito na makatanggap pa sila ng kaligtasan ng kaluluwa at maisip nila kailangan si Kristo. Salamat po sa hapong ito at pagpalain po ang bawat isa. Ito po ang dalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Salamat po sa inyong pakikinig. At lagi niyong tandaan, si Yesu Kristo po ang number 1 na nagmamahal sa iyo at sa akin. Wala pong iba. Kaya po si Kristo ang tinataas namin sa aming buhay. Let the name of Jesus be glorified in our midst. Salamat po. Amen. Thank you. God bless. Binabam. Amigay ulit tayo.